Si Flavius Josephus ay isang istoryador ng Hudyo noong unang siglo na kilala sa kanyang mga gawa na nagdodokumento ng kasaysayan ng mga Hudyo at nagbibigay ng mahahalagang salaysay ng makasaysayang konteksto ng maagang Kristyanismo at ang Roman Empire. Ang Jerusalem sa paligid ng taong 37 AD, sa ilang sandali matapos ang pagkamatay ni Jesus, si Josephus ay nabuhay sa isang magulong panahon para sa mga taong Hudyo na minarkahan ng mga pag-aalsa at salungatan sa Roma. Ang kanyang buhay at mga gawa ay pangunahing para sa pag-unawa sa kasaysayan ng Palestine at Hudaismo sa panahon ng Ikalawang Templo, panahon sa taon 66 AD. Ang dakilang pag-aalsa ng mga Hudyo laban sa Roman ruler ay sumabog, at si Josephus bilang isang pinuno ng militar sa Galilea ay nagutos ng mga tropang Hudyo laban sa Roman Legion. Gayunpaman, matapos ang pagkatalo ng mga Hudyo sa kuta ng Hotapata, si Josephus ay nakuha ng mga Romano. Habang binilanggo si Josephus sa general ng Roma Vespasian na siya ay magiging emperor ng Roma, na sa katunayan ay nangyari mga taon na ang lumipas. Humanga si Vespasian at pinalaya si Josephus na nagpatibay ng pangalan ng pamilyang imperial na si Flavius bilang tanda ng kanyang katapatan sa Roman Empire, na si Flavius Josephus ay na itinuturing na isa sa mga nangungunang istoryador ng sinaunang mundo. Ang kanyang mga gawa ay mahalagang mapagkukunan para sa pag-aaral ng unang siglo, Palestine Jewish Religious Life, Political Spirit. Ang mga paglalarawan ay madalas na tiningnan ng may hinala dahil sa kanyang pakikipagtulungan kasama ang Romans, na si Josephus ay nagbibigay ng impormasyon na hindi magagamit sa iba pang mga mapagkukunan na ginugol ni Josephus nasa paligid ng taong 100 AD. Ang kanyang trabaho, sa kabila ng pagharap sa nang isulat na ang liham, ay hinarap sa kanyang mga kababayan na binabati ang aking mga kapatid na isinulat ko sa iyo mula sa Roma, kung saan dumating ang mga alingaw-ngaw at salaysay ng aming lupain, mga dekada na ang nakaraan na nais kong ibahagi sa iyo. Hindi lamang ang narinig ko mula sa iba't ibang mga mapagkukunan, kundi pati na rin ang nakita ko at nagpatotoo tungkol sa taong ito. Napakaraming itinuturing na isang propeta sa iba ng isang guro, at ang ilan kahit na ang pangako na si Mesyas ay isang tao ng simpleng hitsura, ngunit ang kanyang presensya ay nakakaakit sa mga lansangan na nakausap niya sa isang autoridad na hindi pangkaraniwan. Sa ating mga guro, ang kanyang mga talumpati ay puno ng karunungan, at marami ang nagsabing nagturo siya sa kalinawan at kapangyarihan ng mga sinaunang propeta na naalala ko. Ang pakikinig sa kanyang malakas at matahimik na tinig na nagsasabi ng mga salita na humipo sa mga puso ng simple at hinamon ang mga iskolar na sinundan siya ng karamihan. Iginuhit ng mga kwento ng kanyang mga himala ang bulag. Muling nakita ang kanilang paningin, ang mga pilay na paglalakad at mga ketong na gumaling. Hayagang hinarap ang pagkukunwari ng ilan sa ating mga pinuno. Gayunpaman, hindi ko maitatanggi na mahal siya ng mga tao na nagsalita siya tungkol sa isang kaharian ng Diyos na hindi sa mundong ito, kundi ng isang ama na tinanggap lahat at inanyayahan ang mga makasalanan na magsisi at pagkakasundo. Sa panahon ng kapistahan ng Paskuwa ang pagkabalisa, ay lumaki ako ay nasa Jerusalem nang marinig ko ang kanyang matagumpay na pagpasok sa lungsod na nakasakay sa isang asno, habang ang mga tao ay kinilala siya bilang anak ni David, ang Mesisa na iyon, ang sanhi ng isang kaguluhan sa gitna ng mga pari at mga pinuno ng templo na natatakot sa lumalaking impluwensya ng taong ito. Ang ilan ay umaasa na siya ay mangunguna sa isang pag-alsa laban sa mga Romano, ngunit si Jesus ay tila mas interesado sa pagbabago ng mga puso ng mga tao kaysa sa pagpapasya sa pamamagitan ng tabak.
Sa ilang sandali matapos kong marinig ang pagtataksil ng isa sa kanyang sariling mga alagad na si Judas at kung paano siya naaresto na kinuha sa paglilitis bago ang Sanhedrin at ibinigay kay Pontius Pilate ang akusasyon ng blasphemy at political imitation. Nalaman kong siya ay pinaglaruan at sa huli ay pinarusahan sa pagpapako sa krus. Ang mga mensaheng ito ay mawawala ngunit tulad ng mabuti alam na hindi iyon ang mangyari pagkatapos ng kanyang pagpapatupad ng mga alingaw-ngaw at patotoo ay nagsimula upang lumabas na si Jesus ay bumangon mula sa patay na sinabi ng ilan na nakita nila ang walang laman na libingan. Ang iba ay nagsasabing mayroon nakita at nakikipag. Usap sa kanya, mayroong mga taong iginiit na umakyat siya sa kalangitan sa harapan ng kanyang mga tagasunod. Ang katotohanan ng aking mga kapatid na ang kanyang mga alagad na ito ay mga simpleng mangingisda at kababaihan na mangingisda at mga kolektor ng buwis ay naging matapang na pinuno. Ang pagpapahayag ng kanyang mga salita nang may masigasig at walang takot sa Roma tulad ng isang mga alingaw-ngaw at mga haka na marami ang nagsasalita tungkol sa mga sumusunod na si Jesus na parang mapanganib na mga sekta, ngunit nakikita ko na sa kabila ng mga pag-uusig at pagkabilanggo ay nananatili silang matatag. Ang isang bagay na nagtutulak sa kanila upang magpatuloy. Kahit na sa harap ng kamatayan, dapat mong malaman na hindi ako sumulat upang hatulan o suportahan, ngunit upang muling isalaysay kung ano ang nakikita ko at naririnig. Ang taong ito ng Nazareth, kung sino man siya, ay maaaring iwanang isang malalim na minarkahan sa ating kasaysayan kahit na dito sa gitna ng imperyo. Ang kanyang pangalan ay sinasalita na may halo ng paggalang sa takot at poot, ay maaaring ang pinakamataas na gabay sa atin sa katotohanan at bigyan tayo ng karunungan upang maunawaan ang mga oras kung saan tayo nakatira. Hayaan ang kapayapaan at hustisya. Maging ang aming mga gabay at nawa ang ilaw ng Torah ay patuloy na maipaliwanag ang aming landas. Ilang taon na ang nakakaraan, bumalik sa aming lupain, na hinihimok ng pagnanais na maunawaan ang higit patungkol sa isang napakaraming sabi ng pag-iling ng mga pundasyon ng Israel na napunta ako kay Nazareth. Ang maliit na nayon kung saan lumaki si Jesus doon ay natagpuan ko ang mga kamag-anak ng kanyang mapagpakumbabang mga tao na pinangalagaan na may pagmamalaki, ngunit may malaking pagpapasya din. Ang mga alaala ng anak ni Miriam na tinawag nilang Yeshua na kanyang ina na si Miriam Maria, dahil kilala siya sa mga Greeks ay matanda. Ngunit nagsalita siya ng may katahimikan at karunungan ay tinanggap niya ako. Mabait at nagsalita tungkol sa pagkabata ni Jesus. Sinabi niya na mula sa batang edad ay nagpakita na siya ng isang natatanging pag-unawa na sinabi sa akin ng mga banal na kasulatan na si Miriam tungkol sa isang kaganapan sa Jerusalem nang si Jesus pa ay isang bata. Natagpuan sa templo na tinatalakay sa mga guro ng batas na nagtaka sa kanyang karunungan. Mayroon siyang isang sparkle sa kanyang mga mata. Sinabi niya ang isang kaloob na hindi kailanman kumupas. Kahit na ang pinakamahirap na sandali ay nakipag-usap din ako sa ilan sa kanyang mga kapatid na si James na kilala bilang lamang. Ang paghanga sa akin ang pinakatao na matatag na karakter at isang reputasyon para sa kabanalan na nanguna sa pamayanan ng Judeo-Christian. Ang kanyang kapatid na may halo ng paghanga at kalungkutan, sinabi niya sa akin na sa una ay nagpupumilit ang pamilya na maunawaan ang misyon ni Jesus na tila kabaliwan at katapangan sa kanila, ngunit unting nakita nila ito bilang isang banal na pagtawag kay James na inamin na sa panahon ng buhay ni Jesus. Marami sa pamilya ay nag-alinlangan sa kanya, ngunit pagkatapos ng kanyang kamatayan, si James ay isa sa mga ayon sa mga salaysay ay nakita ang nabuhay na kapatid at nagsalita sa kanya ay inihayag na hindi sila mga taong naghahanap ng katanyagan o kaluwalhatian, ngunit simpleng mga individual.
Nakatuon kay Manuel Labor na nagsalita tungkol kay Jesus na may solemne na paggalang na parang siya ay higit pa sa isang kapatid na lalaki o anak na lalaki lamang. Ang isa sa mga pinaka-nakakaintriga na figura na nakilala ko ay si Maria Magdalena na isa sa kanyang pinakatapat na mga tagasunod na isinalaysay tungkol sa kanyang buhay. Bago makilala si Jesus, iba. Ngunit napagkasunduan nilang lahat na siya ay malalim na binago sa kanya. Sinabi niya sa akin kung paano niya natagpuan ang walang laman na libingan at nagkaroon ng unang pangitain sa kanya pagkatapos ng muling pagkabuhay na nagsalita siya ng pagnanasa at luha sa kanyang mga mata na naglalarawan si Jesus bilang isa na nagbigay ng kahulugan sa kanyang buhay at ipinakita sa kanya ang isang landas ng pagtubos at pag-asa. At naglakbay ako sa pamamagitan ng Galilea, Judea at maging ang mga rehiyon na lampas sa Jordan, kung saan ang mga alagad ni Jesus ay patuloy na kumakalat upang ipahayag ng kanyang mga salita. Nakilala ko si Peter Simon na isang mangingisda mula sa dagat ng Galilea at si Andrew, ang kanyang kapatid na ito, ang mga simpleng kalalakihan na may magaspang na pagsasalita ay may apoy sa kanilang mga mata na labis na nagpahanga akin. Isinalaysay ni Pedro ang mga himala na nasaksihan niya na naglalakad sa tubig, ang pagpaparami ng mga tinapay at pagpapagaling sa mga may sakit at pagpapalayas ng mga demonyo. Nakilala ko rin si John na isang tao na tila nagkaroon ng isang malalim na emosyonal na koneksyon sa Nazaren. Sinabi sa akin tungkol sa huling hapunan, ang sandali ng pagtraidor ni Judas at kung paano silang lahat ay tumakas ng inaresto si Jesus. Ang daigdig sa araw na iyon ay sumasalamin ang kadiliman sa kanilang mga puso sa Jerusalem. Hinanap ko ang mga nakasaksi sa mga huling araw ni Jesus, ang templo ng mga autoridad at ilang mga pinuno sa gitna ng mga parisukat, at ang mga Saduseyo ay nagsalita tungkol sa kanya. Isinasaalang sa kanya ang isang maling paratang. Naalala ko ang mga salita ng Caiaphas upang mapanatili ang kapayapaan sa Roma, subalit kabilang sa mga tao, ang mga opinyon ay nahahati sa marami. Naalala ang kanyang mga pagpapagaling sa kanya mga salita tungkol sa kaharian ng Diyos, ang kanyang pag-ibig sa mahihirap at pagpapatawad. Nagkaroon ako ng pagkakataon na bisitahin ang lugar ng Golgota kung saan si Jesus ay ipinako. Sa isang nasirang lokasyon na ayon sa mga naniniwala ay naging simbolo ng pag-asa na aking narinig sa mga salaysay mula sa Roman centurion na naroroon doon sa araw na iyon, at nagsabi na hindi pa sila nakakita ng isang tao na namatay sa ganitong paraan na may dignidad at mga salita ng kapatawaran sa kanyang mga labi kahit nasa ang paghihirap sa kanila. Isang centurion na nagngangalang Longinus ay nag-aangkin na nadama ang isang bagay na hindi maipaliwanag, na parang ang langit mismo ay nagdadalamhati sa kanyang pagkamatay. Bumalik ako sa Roma, nasaksihan ko ang isang lumalagong pamayanan ng mga tumatawag sa kanilang sarili mga Kristiyano. Sila ay inuusig at hinamak pa. Nagtataglay sila ng isang panloob na lakas na tila nagmula sa isang bagay na lampas sa kanilang sarili, at nagtitipon sila sa mga lihim na kumanta ng mga himno at nagbabahagi ng tinapay at alak at nagsasalita ng isang Jesus na buhay sa kabila ng kanyang pagpapako sa krus. At nakikita ng mga Romano bilang mga panatiko, ngunit nakita ko ang mga mata ng kanyang mga kamag, anak at mga kaibigan ay nakikita isang bagay na naiiba. Hindi sila hinihimok sa pamamagitan ng ambisyon, ngunit sa pamamagitan ng isang pananampalataya na tumutol sa oras na dahilan. Ang mga kapangyarihan ng mundong ito ay hindi ko sinasadya na kumbinsihin ka na maniwala sa aking isinalaysay, ngunit nais kong malaman mo kung ano ang nakita ko at narinig ang taong ito ng Nazaret, kung ang guro ng propeta o isang bagay na mas nagbago ang kasaysayan ng ating lupain
kahit na dito sa puso ng imperyo. Ang kanyang pangalan ay binulong ng isang halo ng takot na paggalang at puot. Marahil ay hindi natin malalaman ang katotohanan tungkol sa kanya, ngunit nawa ang pinakamataas na gabay sa atin sa ating paghahanap ay maaaring sumainyo ang kapayapaan ng Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. Devotion Flavos Jose Cus, historiador at tagapaglingkod ng aming mga tao. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nais mong ipagpatuloy ang paggalugad ng mga misteryo na nagkokonekta sa kasaysayan, huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin upang magdala ng mas maraming nilalaman tulad nito. Hanggang sa susunod na oras at alalahanin ang kaalaman ay nagpapaliwanag sa aming pananampalataya at tinutulungan kaming maunawaan ang totoong mga misteryo ng sangkatauhan. Muli salamat.